Kristohanon, mga anak sa Ginoo. Nindot kayo, no? Ang smile nato. Bisan og everyday makareceive ta og gining conflict sa kalibutan. Amen. Everyday makadungog ta og injustice. Everyday makadungog ta og kining leaders nga na fail or away sa baron. Dahan kitag mga madungog ng mga conflict so. But know what? The world may be shaking, but a person filled with the Holy Spirit stand firm. Amen. Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Inay mong katapad, freedom! Freedom! Hallelujah! Kagawasan. Na iningon si Lord, choose to be filled with God's presence, peace, and truth so we can shine even in troubled times. Kaysa tinuod lang na nagdito sa troubled times. Amen. In Ephesians 5:18-19, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. Hallelujah. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Hallelujah. This verse, Paul is saying, don't let the world control you, but instead be filled with the Holy Spirit. Kinsa excited mamuhat ang balang Espiritu karong adlaw. Be filled with the Holy Spirit. Let's be filled with the Holy Spirit deeply so our life overflows with worship, with joy, with peace, with freedom. Ingon ana ang puno sa balang Espiritu ng anak sa Dios. So karon let's choose to be filled with the Holy Spirit. Dili na itong pilion nga ma-worry sa kalibutan. Dili na itong pilion nga mahadlok sa bisan unsag, bisan kinsa. Kaya ningon si Lord, wala ta mo gibuhat para mabala ka. Amen? Ang inyong purpose, dili para mabala ka diri sa kalibutan. Kung dili na tayo purpose, igsoon, that is to worship Jesus in spirit and in truth. That is to be filled with the Holy Spirit for us to be used by God. Ikaw na, o ako, o karong adlaw, igsoon, let's welcome the Holy Spirit. Come on! Where my heart becomes free and the shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here.
be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. You're my hope, Jesus. Your presence, Lord. I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free, amen, and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Amen. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, amen. You are welcome here. Come flood each heart, God. Come flood this place. Glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome in this place. Come free to move. You are free to move each heart, God. We need you, we want you. God is what our hearts, amen, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, your presence, your presence, Lord. Come flood this place, Holy Spirit, 'cause you're all we want, you're all we need. You are welcome in this place, and we are opening up our hearts, Lord. Let you enter in, let you enter in. Spirit of the living God, just have your way. Just have your way. We want to be filled by you. We want to be filled by you, Spirit of the living God. Oh, Rabashanda, da, 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 da. Hallelujah, hallelujah. We glorify you in this place, Holy Spirit. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Amen. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware, amen, of your presence. Let us experience
sa Ginoo. Amen. Oh, Holy Spirit. Oh, we want you move. Oh, we want you move. Oh. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Oh, rest on us. Come rest on us. So come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, yes, Lord, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Oh, Holy Spirit, oh, feel in this place. The Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us, Lord. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. So come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, I'm here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Yes, Lord. Oh. I remember the story. Katong mga disciple ko nga nag-resurrect si Jesus Christ. Nag-ascend siya sa heaven. Ang yung mga disciple, ingnan ni Jesus Christ that, sige, pagtapok mo sa upper room, pagtapok mo, and then, my helper, akong ihatag ang helper sa inyo, ha? Akong ihatag akong helper sa inyo, ha? And that time, nag-start sila first day. Nagsig sila kay Lord. Wala man gihapon. Second day, padayon sila gasig kay Lord. Kay mo may giingon, the Lord will send their helper. Third day, fourth day, fifth day, wala gihapon, but wala silang muundang. Niabot silang sixth day, seventh day, eighth day, wala gihapon sila ni undang. Ninth day, wala gihapon, hangtod niabot sa napulo ka adlaw. Because the Lord said, kung bagsik na sa iyaha, He will send His helper. And that time, 10 days, the Holy Spirit's power move upon that place. And all of them experience the power of the Holy Spirit. And I believe that if we learn how to wait, to wait, to wait, to wait, and our
the spirit of wisdom and of understanding, the spirit of counsel and of might, the spirit of knowledge and fear of the Lord will be upon us. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of God will rest on us. Oh, Holy Spirit. Come on, let's worship God. If you know to speak in tongue, let's do it. Let's worship in the Spirit. Oh, let's worship in the Spirit. Oh. Da da
presensya na ana ang tanan, Lord God. Na ana ang tanan na mong kinahanglan na adjudya sa mong presensya, Lord. Nasalamat kay Ginoo sa imong pakiguban ka namo today. We really feel you move, Lord. We really feel you near us today. Sag-usa ka beses, Lord, wala dyan ka nilayo ka namo, God. You're always near to us, Lord. And thank you today, Lord God, that we really feel your presence, Lord. We feel your touch. We feel your love embracing us today, Lord. We feel your spirit strengthening us today from the inside. Salamat kay Ginoo na imong gipuno mo kasing-kasing balik, Ginoo, sa kalipay, sa kalinaw, Lord, sa gugma nagikan kanimo, God. Tanan na mo kinahanglan, Ginoo, nara jud ya kanimo, God. Salamat kay Lord, kay ikaw na liyok na sa mong taliwala today. You are moving in our midst today. Lord, kung namay mi, labaw kinahanglan today, imo adjong presensya, Ginoo, imong lihok ka namo, Lord. Lord, may imong kulang ang tanan. Walay pulos ang tanan, Ginoo, kung dili gikan kanimo, O God, o dili bungas imong lihok, O God. So today, Lord God, we thank you, Lord, for your presence. Salamat jud kayo, Lord, kay ikaw nag-uban ka namo, God. And today, Lord, let's continue to seek you, Lord God, and to me, Lord, na nagan pa jud ka, o giandam para ka namo today. You have a word for all of us, Lord, a word that will strengthen us, will continue us, and will keep us, O God, to serve you, Lord God. And today, Lord, we entrust you our hearts, Lord. Kablo ko tanan, Lord, we came here today, O God, iya-iya among mga kahimtang, iya among mga sitwasyon sa mong kasing-kasing, Lord. But Lord, isa lang dyan, O God, ang among ginatuhan na imong buhaton sa mga paggawas, O God. We will never be the same again, Lord. Unsa man ang mong kahimtang, unsa man ang kondisyon sa mong kasing-kasing, what is our situation, Lord? Sadang niabot na ni lugar, Ginoo, because of your Spirit, because of you, Lord, and your power that will rest on us, Lord. Mahuli mi tanan ka mabuntaga, never the same again. Dili mi mao, Ginoo, kung unsa mi pag-abot today. All of us, Lord, amo jud makuha among portion today. When Lord, we allow you, Lord, to continue to speak to us. We are commanding our soul today na agdam jud siya o abli jud siya na mudawat sa tanan nimong lihok karong buntaga. Bisan pang pulong, Lord, na imong i-reveal, O God, sa matag usa ka namo today. We allow you, Lord, to speak to us. Ikaw, Lord, na mag-speak ka namo today, not the word of man, not even the personal convictions of man, but Lord, it's about your spirit and your message, Lord, na mo dyan ma-reveal sa amot tanan karong buntaga. And we allow you, Lord, to speak to us today. Salamat, Holy Spirit. Thank you for your presence. God, the Father, Jesus, Holy Spirit, we thank you. Thank you for being so good to us and for your faithfulness. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. So palakpak sa tubuhay na Diyos. Buntaga, nainay mo katapat today, you will never be the same again. Amen? Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Sige, maglingkod kita, mga igsoon. Salamat kayo sa two musicians today in ushering us in worship. Hallelujah. Can you feel the presence of the Lord in this place today? Nabati man nato ang presensya sa Ginoo. Amen. Ang presensya sa Ginoo, dagan siya og lihok. Muhatag siya og kalipay, kalinaw, gugma, paglaom sa kasing-kasing mo. Kung today, nabati ni mo today ang kalipay, ang kalinaw, ang bagong paglaomig sa Ginoo mo na ang lihok sa Ginoo karong buntaga. Wala pa siya na human. All of us today, if we are willing and we are open, the Lord will continue to work in our hearts today. Amen? So may buntag sa tanan, welcome once again sa to ang Sunday celebration. Inam katapat, welcome. Welcome. And ina siya, I am happy to see you. Nalipay ko, nakita ta. Ayan. Ina siya, last na lang, Jod. Ina siya, bulahan ka. Kay gwapo o gwapa imong katapad. Ina. Yes, ana, Jod. Yeah, ana, Jod. Amen. Tungod sa imuha, tungod kitapad ko nimo madasig jud ka karong buntaga. Amen. Amen. So welcome everyone sa atong panimbahon today. And today also ato pong gina-welcome ato ang mga encounter delegates. Ato na ba ato mga encounter delegates today? Ato sa patindugon bit na ato encounter delegates. Please stand. Okay, ato palakpakan ato encounter delegates today. Ato sa welcome. Ayan. Salamat kayo mga igsoon. Pwede akong maglingkod balik. Ayan, so ongoing ato encounter karon. So continue to pray for all our delegates.
nindot kayong ginabuhat sa Ginoo sa ila sukad gahapon. Unya magpadayon sila unya pagkauman sa atong panimbahon mo lang. Let's pray for them na padayon jud muliyok sa Lord silang kinabuhi. Amen. Dili sila mauli na maulang gyapon, mapuno jud sila sa gahom nagikan sa Ginoo. Amen. And even for all of us here today, punon jud ta sa Ginoo samtang mauli ta or before ta mauli ang buntaga. Amen. Nabumoy ana na drive every time mo atong Domingo na muli mo dili nang kanang muli mo ba na mausab gani mo? Nabumoy ana na pangandoy kada Domingo. Na ba? No kay sayang magud na namiliti na mo naggasto mo gasolina nya muli mo lang gihapon no lain man. When every time we come into the presence of God, we must always have that desire ba na naadyo dapat madawatan Lord. Dapat muli jud ko pagkahuman ani panimbaho na mo Lord na naadyo bit-bit ikan kanimo nya. Mausab jud ta, amen. Mausab jud ta nya padayon talig-unon sa Ginoo sa pagpangalagad sa iya. So today just allow me to be the messenger of the Lord today. Even sa mga online day tamas, mga online na nagatanos sa online, we welcome all of you. Welcome sa itong celebration today. So, this morning, please allow me to encourage all of us sa pipila ka mga pulong na ito pamalandungan today. Naanak ko dapita sa akong pagbasa sa napadyo ko sa kinabuhi sa mga Israelites, patabok pa sila sa land of promise ba niya. Naanak ko sa portion today sa reading sa Deuteronomy na doon na kayo mga last reminders na ni Lord sa ilaha ba. Patabok na sila sa padulong na sila sa pag-occupy ba silang land of promise. Anya, today, tungkol kay karong tuiga, we are always encouraging ang atong mga tema karong tuiga is all about pondering and claiming that this year will be a year of no limits. So today, samtang nagbasa ko ani, naipainomdo na po ni Lord sa kuha once again, and I believe that this is also a reminder of God for all of us today na sa atong pagsulod karon sa atong tuig na wala jud limit ang gawom sa Ginoo. Gusto niya na mo jud yang buhaton sa matag usa kanato. So nalaw karon sa pagbasa na padulong na jud sila pusulod sa yutang mga saad sa Ginoo sa ilaha niya. Nalay pipila ka painomdom si Lord sa ilaha. Unya samtang nagbasa ko sa mga painomdom ni Lord, diri ko gi-remind ni Lord sa kuha ba, no? Ato sa basahon una ato mga text today para namoy idea unsa sa ato mga i-meditate na word today. Let's read Deuteronomy chapter 5 verse 32 to 33. Unya isumpay nato na sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 3. Ayan. So kaning do actually separate chapters ni siya pero sumpay lang jud siya. Ko sumpay lang ni siya ba kay ang iyang mensahe og palagong pagdasig pareha jud siya kayo. So ito basahon una ang Deuteronomy 5, 32 to 33, NIV. Okay, perfect. At basahon dito, so be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right or to the left. Verse 33, walk in all the way that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Next verse, Deuteronomy 6, 1 to 3. And these are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you, to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess, so that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live, by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Last verse today. Hear, O Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you, and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your fathers, promised you. May God bless the reading of His word. So today, kaniya to pamalandungan na mga painumdom, na may idea, at isa may idea sa itong meditate today. Balik ta sa Deuteronomy chapter 5, verse 33. Ano yun ang main verse na ko na di na kuha ang title sa itong word today. Ano diyo, walk in all the way, so that walk in all the way that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong. Say daw, be, ato basaw na siya balik, be. Live. Say daw, say with me, live, prosper,
prolong. Ana siya. Your days in the land that you will possess. Na today, ang title sa atong message today, dili ni ako ang message today, kay Lord ni. Ang title sa message today, Live, Prosper, and Prolong. Okay? Muna siya na mga words diyan, mga verses pa na naka-structure sa kuha. And today, muna ato ang pamalandungan. Live, prosper, and prolong. No? Simple kayo ng mga words, tulo lang kabuok. Pero I believe mo ni siya ang nasa kasing-kasing ni Lord na gusto niya ipahitabo ka na to. Amen? Isa gusto din mabuhi. Say amen. O niya, dili lang mabuhi. Mauswagon pa dyan na kinabuhi. Say amen. O niya, di lang ko ito mauswagon. Mudugay pa dyan. Muprolong pa dyan. Say gusto na. Amen. Amen, no? Nice kina-promises, no? Kanang progressive siya ba? And then, ano siya, habang nag-progress, nagkakanindot siya. Kaya mo siyang i-meditate, kaya mo siyang angkunon ba, no? Nang saad ni Lord sa tuwa, dili lang mabuhi, kundi mulambo, jud, kunya, mudugay. Di ba? Live, prosper, and prolong. Wow. So muna siya today atong i-meditate na word. So this morning, these two verses are very powerful reminders for us ba, na ang plano Diyos sa Ginoo sa tuwa, dili na jud kutob ta mabuhi. Amen? Mo dyan ang saad, permiso sa tuwa ba? Di na ta kutob mabuhi, kundi magmauswagon jud na kinabuhi. Ya di lang jud kutob mauswagon, kinang mutugay jud ba, no? Prolong ang panalangin sa Ginoo. Unya, ang susi ana, sama sa nabasa na po today, it's about obedience. So today we will talk again about obedience. So grabe, obedience na po diya. Oh, balik-balik siya itong mga pinulungan din. Obedience na po, yes. Today we will claim this wonderful promise from the Lord na ang promise niya sa tuwa, kinabuhi jud na mauswagon, no? Ato na ang kuno today, pero ang susi ana, base sa itong mga pagbasa na pulong today, is really all about obedience. So today, lakpitan na ito siya na saad, lakpitan na ito ang iyang sugo pod, napakapiniini. Na ang gusto dyan ipahinumdum sa Ginoo sa tuwa today, na muli ang saad sa tuwa, pero ang gusto niya na ato hinumduman. Para kanina mga saad may tabo sa tuwa, kana dyan kinabuhi jud na matinumanon ya sa Ginoo. Kinabuhi na naipagtuman jud sa Ginoo. So today, ang susi jud, basis to mga verses na gibasa today, even sa verse 33 na itong gingon dito, ana si Lord, walk in a way that we are obeying God. Amen? Ano itong verse 33 ganisa, ano? Walk in the way that the Lord God has commanded you. Oh. Even the next prior verse, ala sa verse 32, ayun niya, pagtuman, no? Be careful to do what the Lord your God has commanded you. So he's talking about obedience, no? Obedience gyapon. And even sa verse 6, chapter 6, verse 1, no? These are the commands and decrees that the Lord your God directed you to observe in the land that you are crossing. So, namun sila, kanina sa story man good, if you will read the context or background and in the verses man good, actually, naadyo sila sa mga, pipila na lang jud ka mga lakang ba? Dito sila padulong na jud sa yutang saad nila. Munang gibot sa Ginoo diri pahinumdum jud na siya tanan na diri kaninyong buhaton. Ang mga prior verses ani sa Deuteronomy, even in the Numbers, puno siya og sugo sa Ginoo. Even kining Deuteronomy chapter 5, before ana na verse sa verse 33, diya nakasulat ang 10 commandments sa Ginoo. Deuteronomy chapter 5. Na diya gingon ang 10 commandments ni Lord. So meaning prior ani na verse, na ay daghan kaayo na sugo ang Ginoo na gihatag sa Israelites. No? Unya kanina mga sugo, ginaingon sa Ginoo sa ilaha, kay tungod gusto sa Ginoo tumano nila. Kay nga gusto ni Lord tumano nila, kay ang pagtuman nila maoy sikreto na ang yuta na ilahang igaposes, na ilang ang kunor ilang adtuan ba, ila jung ma-enjoy, no? Ana ang verse atot sa verse 6, verse 3 ata to siya. Chapter 6 verse 3 ana diro. At atanaw na, Hear, O Israel, and be careful to obey. Ala si Lord, no? Balik-balik iyang verses, no? Same context, lahi lang pagkahubad, lahi pagkaingon, but it's all about obedience. Nana si Lord, be careful to obey so that it may go well with you, so that, no, tanan may mong tunuhay o hapsay para sa imwa. No? Obedience ang susi. And that, napasumpay diyo, nanindot kayo, so that you may increase greatly. Ayon sa Bible, increase, dili lang increase, greatly pa jud. No? Di ko sa mga adjectives malingaw sa Bible ba, no? Kay I believe si Bible is perfectly made, perfectly written jud siya.
So pag na yung mga adjectives ginabutang diha, muna akong gina-note jud ba niya. Diha ko permi madasig sa mga adjective na ginagamit sa Bible ba. Kaya gigamit sa Bible, dili lang tatutog mo increase. Mo increase greatly pa jud. Diba? Pag greatly gani, dili siya yung na increase lang na tag-isa-isa. Dili man na great ng tag-isa-isa lang na increase. When we speak of great increase, dako jud na siya nabutang. Nya mo nang saad sa Ginoo ba, if we are careful to obey the commands of God. No, ana siya diya. So you will increase greatly. Unya na po jud in a land flowing with milk and honey. Kung imo na siya tan-awon na verse ba, gwapo kay na siya na verse. Ngano man. Kaya ang saad sa Ginoo, mudagaya ka sa lugar na dagaya na ka. Ana akong pagsabot ba kanang ang saad sa Ginoo, ang klaseng saad sa Ginoo sa tuwa ba kanang kadagaya sa lugar na dagaya na. Nakuha ba ninyo ang verse? Ano? Oo. You may increase greatly. Asa ka mo increase greatly? In a land flowing with milk and honey. Meaning, ang saad sa Ginoo na mas mauswag pa jud ka, diha na ka sa lugar na mauswag na kadaan. Ano? Diba? Na ang pag-increase in a land flowing with milk. Kanang land magud flowing with milk and honey. Flowing, mina lang flowing. Pag flowing gani, mahubas ba na siya pag flowing? Kasi kato ng mga bukid na flowing na tubig diha, muhunong ba na? Dili. Di ba? So, kung naka sa lugar na flowing with milk and honey, meaning, naka sa lugar ba na walay kaubsanan? Di ba? Nalakadiya dapit, pero ang saad pa dyan sa Ginoo sa imuha, mo increase pa dyan ka, bisag na naka sa lugar sa kadagaya. Ano ko nalamihan ni mga saad ni mo, Lord, no? Kanang kung mo tanawon ang verse ba, bisag ka ng verse 3 palang daan, makana ko na, wow, kalami sa mga saad sa Ginoo. Para ka nato. Amen? Yung kanina mga saad, dilini sa bisag kinsa, sa tuwa dyan ni, na pangalagad sa Ginoo. So ang saad sa Ginoo, klaro kay nato makitaan sa verse ba na, nindot jud na kinabuhi, dagaya na kinabuhi. Ano ba, na klaseng life, ang saad jud sa Ginoo sa tuwa. Pero ang susi jud niya, kani jud, dita permi, diya permi ang challenge ba, no? Kay, anak ka kanang, sa itong pagpangalagad ba, anak ko nadagan naman jud tagsaad na kuha sa Ginoo, kanang balik-balik naman niya itong ginawali doon, abundant life, blessed life, no? Pero kuya nga wala man na sa ako, dili man ako na makitaan, di na ako ma-feel. Di na ako anak ka na pag Kristohanon dagaya, ano problema man? Nga diya usay ang challenge ba sa faith na ang kasagaran sa mga Kristohanon tungod kay lahi ilang makita, jud, di na sila motuo sa saad sa Ginoo. Kalimot sila ba na ang saad sa Ginoo jud it is always dependent on the fulfillment of a command. Mo jud nato perminum duman mga igsoon. Pag nagi mga saad ba na matanaw na to ngano wala may kahimuan, wala may kanang realization sa promise. Dili na siya tungod kay dili faithful si Lord siyang saad. Kay kung si Lord atong pastoryahon gusto na niya ihatag ang saad sa tuwa. Ang ato diayng dili lang jud mabuhat ba is the requirement for the promise. No, manausahay na ay mga saad si Lord ba na ngano dili mahitabo kay wala na to nabuhat ang requirement sa promise. Every promise in the Bible has a requirement, jud. Naman ako na-realize, every time I read the Bible, every time I see a promise, dili ko diretso mo claim sa promise. Usa akong buhaton, Lord, para makuha na ako na nasaad. Because in every promise, there is really a required command. Ana siya. Munang, kung kita'y natas kaimtang karon ba na, ya, kung tinuod kasi mong ginaingon diha na atong kinabuhi, dagaya, dyan, dili, dagaya akong kinabuhi. Dili ito pakutanon si Lord, na Lord, kasig, wala ka nagtugan tinuod. No. Kasi si Lord is faithful to His promise and He will do His promise. Kung ano dili mabuhat or di siya mahitabo, kay wala din nato nabuhat ang requirement for the promise. Una, today, nagbasa ko ani ba, I am once again reminded. Kaya nagbasa ko ani ng mga reminder ni Lord sa Israel ba, kung ninduta ani ng mga saad, Lord, oy, kinang kumasabta lang sa Israel ba, o masabta lang inamo ang kanindot si mo saad, nindut jud kaayo siya. Pero sahay lang jud makalimot lang jud taba kaniya tong even me ang atong malimta na jud usahay ba ang requirement lang jud para mapahitabo jud ang saad. So today, ipainumduman natin sa Ginoo, even sa verse natong gibasa today, it's all about our obedience. Pag naa jud ang obedience, dili lang ang obedience ang key for us to receive the promise, but it is the key to preserve the promise. Okay? Nakana ako na sabtan today, obedience is not just a key
Dili siya requirement lang para makuha nimo ang saad, but it is also a way to preserve the promise. Okay? Nais ang story sa Bible na nakita nako na tungod sa iyang pagtuman sa Ginoo, panalanginan siya. Pero tungod wala niya gipadayon ang pagtuman sa Ginoo, short-lived lang ang blessings niya. Kaya usa tong gibasa niya na promise ni Lord, we may live, prosper, and prolong. So di lang ta kutob mabuhi, di lang nato kutob maangko ng saad sa Ginoo, mudugay jud siya. No? Kanang dili lang inyo na ang panalangin, magmuagi lang ba? Murag sweldo lang, kisay ka-relate sa mga trabante di na kisay ka-try na bago lang nisulot ang sweldo, niya pag apot-apot ni mo, uy, wa na may nabilin. Nakatry mo, ana. Sulot sweldo ko na, murag tawa na, murag agi lang man, wala may nabilin, ana gano. So ana sa ino, na mga panalangin na sa kinabuhi iba na anang may tabo, gini ka na gipatuhik laman sa gipatuhik laman sa kuha, wa man idugay. Yung kayo mo tanaw ng saad sa Ginoo sa tuwa, dili lang inyo napatuhikon lang ta sa saad niya. Mudugay jud siya, it will prolong, di ba? It will prolong. Mudugay siya. So ang key ana sa atong verses sa gibasa today, obedience gyapon. Kay dili lang day ang obedience, susi siya na maangko nimong saad. Dili paagi pud siya na ma-preserve ang blessing. Na mudugay ang panalangin ba. So ato basaw ng story sa Bible. 1 Kings 11, story ni siya ni King Solomon. Ato basaw kadali ha. Wapo kay na example si Solomon ba na kanang Solomon man god as gamayng background ko wala mo kaila kay Solomon. Anak na siya ni David. Kunya, sadiyang siya ni puli kay David as king. Isa sa iyang gipangayo sa Ginoo, sa iyang pagdumala sa Israel, kaalam jud, kaalam. Lord, una ko'y pangayo, una ko'y gusto anak, kaalam ni pangayo sa Ginoo. And because of that wisdom, grabe ni uswag ang kingdom sa Israel. Grabe ang pag-grow, nahuman nila ang temple, grabe ang grabe jud ang pag-prosper ba sa kingdom sa Israel tungod kay Solomon na mao'y hari ato na time. Ang kaapan lang kay Solomon, kani sa verse chapter 11, di na nagsugod iyang gamay na pag-wave ba no sa plano sa Ginoo sa kinabuhi. Ato pasama kadali ha. 1 King 11, verse 1. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, Hittites, ang kaapan ni Solomon, okay, grabe na ang paggamit siya sa yan, tuman kanang ang iyang kinabuhi jud sa pagsugod siyang pagiging king, he is living a life of obedience to God. Siya tuman sa Ginoo. Kinang naabot siya sa punto sa verse 11 na diyon na jud siya ang gamay niyang challenge sa iyang pagtuman sa Ginoo ba. Na ana day dagana siya og babae many foreign women besides Pharaoh's daughter. Na siya taga Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, Hittite. Verse 2. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, you must not intermarry with them. Namoy sugo ang Ginoo sila sa una. Na dili sila mo intermarry. Ano ba? Ang sugo sa Ginoo sila ha. Ang ilang pakaslan, taga Israel lang po. Ano ba? Ang gibuhat ni Solomon, usay gibuhat niya, wala niya gituman. Ala siya na, you must not intermarry with them because they will surely turn your hearts after their gods. Ang tumong actually sa Ginoo na dili malayo ang kasing-kasing ni Solomon. Okay? Dili killjoy si Lord na yang kanon atong kalipay, dili gusto niya na dili malayo atong kasing-kasing sa Ginoo. Munang careful ta sa mga butang na tan-aw nato makapalipay sa tuwa. Kaya kanamo sa itong gina-fight no. Nang Lord, mo dyan niya ang butang na makapalipay sa kuha, Lord. Manang feel ni mo, maudyo na siya imong dapat maangkon. Na prosay, makita na ito na, wala maginatugos sa Ginoo na ihatag niya ang makapalipay sa tuwa. Kaya kasabot si Lord na dili tanang tanaw na ito makapalipay sa tuwa, makaduol na ito sa kasing-kasing sa Ginoo. Masig na ay puruhan, na kanato ginapangandoy na makalipay sa tuwa, maunoy mulayo na ito kasing-kasing sa Ginoo. Munang kasabot si Lord ani, na kanang nature sa tao ba mo nang pag-abot niya sugo jud niya kay Solomon dili niya gusto mag-intermarry sila kay dili niya gusto mulayo ilang kasing-kasing saya. It's all about our hearts before the Lord. Gana di ang mag-matter sa Ginoo. Okay? Kana mo realize ba that's how God works.
concern siya sa tong heart na dili malayo sa yaha. Muna usahay na yung mga pagtugot si Lord, na yung mga dili pagtugot si Lord, dili na ingon na killjoy si Lord, o dili niya suportahan na tong kalipay, dili. Kay kasabot si Lord, unsa ang butang na makapaduol nimo sa yaha, na makalipay pod sa imo. Ana good? Ana si Lord mulihok mo nang pag naay dili itugot si Lord, natanaw na to mo tong maayo sa tuwa, basig kung gitugot to sa Ginoo, mulayo ta sa yaha. Kana ako nasabtan in my many prayers na wala gidungog sa Ginoo. Dagan ko pag-ampo na wala ginungog sa Ginoo, ako na wala man nimo gidungog Lord, gipastingan naman to nako. Wala man gitugot sa Ginoo. Tuno sabtan later on na ay mulayo day siya sa akong kasing-kasing sa Ginoo. Ang gusto ni Lord, ang nasa kasing-kasing ni Lord is the preservation of our heart. Munang dili killjoy si Lord ha, na pag di niya itugot at mga prayer, wala adyon Lord, dili ka gusto malipay ko, dili ka gusto imong hapsay akong kinabuhi, dili ka gusto makuha na akong damgo Lord. No, dili ana si Lord. Pag walay pagtugot sa Ginoo, meaning nakita sa Ginoo na kanang butanga, muna'y mulayo na to sa Ginoo. Munang kisay ni Sulay di nagipugos niya iyang gusto. Kasulay mo, nagtry ko, nagipugos ako ang gusto. Usay ni tabo, wala ko nagmalipayon, Jud. Wala, Jud. Pugos-pugos niya. Ako bang mahayon si Lord, nagipugos mo na ako ang gusto. Daan magi, na may mga liyok si Lord na wala niya ginatugutan, nagipugos man, Jud. Dito na. Pagkaabot sa unahan, wala day siya, mali day ito, gano'n. Gaming mga anak nakaimtang, even sa mga sa family, kanang namin mga decisions before na gibuhat na mo ba na tanaw na mo, maayo para sa mo, ha? Nya, go dyan na mo, nya, ito na-realize, as a family, we learn as a family na, okay, wala, dapat tayo, nituon na ta sa Ginoo, no, na wala tayo gitugot, kay mo din ang epekto pagkahuman. Na yung mga anak mi na mga nasabta ba, because that is how God works. Ano rin siya muliyok si Lord. Manang, sa life ni Solomon, ano po iyang gibuhat? Na siya yung mga sugo, dili na para gaungan ta, na dili na ito makinabuhi atong kinabuhi to the fullest. Na mga uban na pag ganing mo hiskot nagbalaod sa Bible, feel nila kanang dili na nila mabuhat ang ilang gusto. Murag, bound sila sa loss ni Lord. Na si Lord, dili pinibuhato ni, gan kig mga sugo ang Bible na anak, sumag nagawangan. Dili ana ang purpose sa balaod ni Lord. It's all about aligning our life to the will of God. Kaya ang will ni Lord sa tua, nindot kaayo, Jud. Kung ato lang masabtan ba ang will ni Lord sa tua, nindot kayo siya. Kaya lang, ang ato pa maagi usahay, dili siya dalan padulong sa kabubuton sa Ginoo. Munang naay balaod si Lord na gina-establish niya, na diha ta mo subay, kay papaingon gyapon ta sa kinabuhi na madagayaon. Ana, good? Nakana ako nasabtan, every time the Lord has commandments, has laws, dili na para kulungon ta sa balaod, Jud. Dili para giya siya nato padulong sa kinabuhi na saad niya sa tuwa. Amen? Nay-diferensya ha, kaya ang sa uban man good, ang tanaw nila sa balaod sa Ginoo, koral. Dili siya koral actually ang balaod sa Ginoo, suga siya. Di ba ang Bible? Thy word is a lamp, di ba ang Bible sa Psalms? Thy word is a lamp to my feet. No? Giya actually ang Bible, ang saad sa Ginoo, kaasa ka dapat paingon. Dili siya kulungan na diha lang kataman, dili. Munang pag moingon tagbalaod sa Ginoo, dili jud na siya para sa ato ang kulungon ta, no, na dili ta kabuhat sa tong gusto. It is our guide. It is our guide to the right path. Kana, Psalms 19:105. The word of the Lord is a lamp to my feet and a light for my path. Ana na ang word ni Lord. Munang sa case ni Solomon, maupo na siya ang gusto niya na buhaton ni Solomon. Na siya balaod na dili ma-intermarry. Kay dili gusto ni Lord, malayo ang heart nila. Ni Solomon mismo sa kasing-kasing sa Ginoo. Pero unsay na itabo, balik ta sa 1 Kings 11 verse 3. Verse 3 ba to? 1 Kings 11. Ayan. You must not intermarry with them because they will surely turn your hearts after their gods. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. O, diba? Kuyaw, dyan kayo. Gipaglaban dyan ni Solomon ang iyang gugma. Bro? He hold fast to them in love. O, diba? Perfect yung pagkakita ng Bible. In love. Huh? Iya, dyan gikuptan, oy. Mo na dyan ni, anak. Diba?
Tora, sa naitabo sa verse, sa next verse, anyway, at sa next verse. He had 7, di man ka ng 700? Kuyawa, no? Saan dyan na niya pagbahin-bahin siyang panahon. 700 iyang asawa. Unya, ay wala pa din ako man. 700 iyang asawa, 300 iyang concubine, liman ka ana. 1,000. Saan man na niya pag-date anak tanan. Di ba 365 lang ang, di ba no, ano ko na, giunsa ni pag-date ni Solomon tanan no, wala mang luod ani no? Di ba kay kanagi ato asawa na di na to daton, di ba? Mga luod na baya na siya. Nya kani 1,000 yang na saan man na pag-date na ang tuig ti 65 days baya. So meaning naa siya asawa ani na every 3 years na niya makitaan. O makita ta 2028 na pud ha kay ugmali na pud akong kita na 1,000 yung asawa. Kung kada adlaw isa ka asawa iyang actually wala ni sa Bible ha. Ako lang gina-imagine ang ginang sa Bible ba. Kung 1,000 yung asawa, meaning kada adlaw, kung sapol kada adlaw isa ka asawa sa iyang schedule. Sa schedule. Kani asawa kani sa siya. So meaning ang kanang asawa na iyang mamito day after 3 years pa na niya makitaan balik. Na saon jud na pag hunahuna jud. Or kung dili jud makaya, kung bright ni Solomon, basig kada oras isa ka asawa. Why tulugay para maapod tanan ano? Di ba no? Actually, wala ni sa Bible akong interpretation na ako lang niya mo lang, ayun yung i-quote ha, nagbut-buot ko. Interpretation na ako ni Kiliman ka, 700 yun yung asawa. 300 iyang, kasi ng concubine, gini, asawa ba na o kabit ng concubine? Kapuyo, no? Kapuyo ba na concubine, ano? 1,000 lagi, di ba? Iya yung gi-fight, di ba? Ato sa inyo sa verse 2, he hold steadfast in love, di ba? Gugmaan man daw siya sa 1,000 kabuk babae. Di ba? Perfect. Di ba? 1,000. Kuyawan Solomon, 1,000 yung kasing-kasing. 1,000 yung heart. Labuan pa yung octopus na 8 yung heart. Kuyaw kaayo. Unsa ka na niya, no? Diba? So mo to, next verse 4. Di ba, nalingaw tas yung 1,000 ka asawa. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. Dahil na ang kapait niya. And his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. So ang naitabo sa next verse, tungod jud ato kay gi-fight niya yang gusto, nawala jud nalayo iyang kasing-kasing sa Ginoo. So ang after ni Lord actually, ang heart jud niya, gituman man jud niya ang gusto, nalayo jud iyang heart sa Ginoo. And in the next story, ani dili na ako basahon kitaas kay siya. In the next story ani, wala jud hagsa jud ang kingdom sa Israel tungod sa iyaha. Pero kablo mo no, naay gasa, naay kaluoy kay Solomon. Kaya na pa si Lord, tungod sa imong papa na si King David, na faithful sa ako dili na ko ipahitabo sa imo ha, kundi sa mga anak na nimo. Ana. May na lang jud papa niya si David. Kung di niya papa si David, waoy. Laani siya, hagsa jud siya. And tanaw ko sa mga next chapters ani, kato basahon. Yes, indeed. Wala jud ito ang sugod sa downfall sa Israel. Naniabot sa punto na nadakop sila sa Babylon, ana gud no? Na nahimo silang outcast, nahimo silang exile even in their own land. Ditabo sila, guba jud ang Israel. Ano? Kamo na nitabo because of Solomon, nawala ni tuman sa Ginoo. So ang saad sa Ginoo kay Solomon, di ba? Ang prosperity na na-experience nila sa kingdom sa Israel ba was short-lived. Kadyot lang jud kayo. All because of the disobedience of Solomon. Sa akong gusto ipakita sa life ni Solomon, ang epekto ba when we disobey, when we do not follow God. Kaya ako nakita, kanya ang reminder ni Solomon sa kuha ba, sumpay sa toang word today, na ang pagtuman di sa Ginoo, dako di siya kalabutan jud ay ng panalangin maampingan. So pagdili nato ipadayon na pagtuman sa Ginoo di ay naipuruhan na ang panalangin nato na dawat karon. Yes, naangko nato siya, pero dili siya modugay. So kadali lang siya. Yang saad sa Ginoo sa tua, kinabuhi na madagayaon, prolong jud. Dugay jud siya. Muna ang susi di ay niya, kinabuhi jud di ay na matinumanon sa Ginoo. Munang today, kung gusto ta o panalangin ba na mudugay gani sa tuwa, like kanatong blessing sa trabaho,
na modugay jud ang trabaho sa tuwa. Ana good? Kaya atong blessing sa atong negosyo, na modugay atong negosyo. Ano kung mga ana na pagpaningkamot nato? Ang susi di ay na kanang mga butanga jud modugay, mo prolong siya. It's really all about obedience. Obedience di ay is a preservation, a way to preserve blessings. Muna today, ano ko balik-balik yun siya na word ni Lord, no? Pero gusto lang dyan ta i-remind ni Lord ani today ba? To always check our life of obedience jud di ay. Kaya atong life of obedience, dili lang siya susi para makaangkon tag panalangin. Susi pud siya na muamping sa panalangin. Amen? Gusto mo ampingan inyong blessings? Kasi gusto na. Amen? Ako gusto jud ko. Para sa ako sakyanan, Lord. Oto, madugay niya ako sakyanan, Lord. Ana, good. Akong trabaho, Lord. Oto, magdugay ko sa akong trabaho. Ana. Karon sa akong work, no? Going 10 years na ko this year sa akong trabaho. Dugay na kayo. Wala jud ko na si Santi sa trabaho. Salamat jud sa Ginoo. Oh. Ni-try ko resign, dili ko pahawaon. Ni-try ko resign last year, dili ko pahawaon. Oto, gidugangan na akong sweldo kay para dili na kumuhawa. Na mga na panalangin ba na nahatag sa Ginoo sa kuha na mga kanang ginagmay siya na butang para sa kuha ba, pero makita na ko ang preservation sa blessings ni Lord. Muna, every now and then, salamat kay gina-remind ko premise sa ginawa ni kay dili pa ba ako perfecto. Kita ta na dili ta perfecto. Na mga panahon ba na di jud ta makatuman sa Ginoo. Bisag ako mo angkon ko na agoy na kalimot tapog ko, wala ako katuman sa akong saad, wala ako katuman sa akong commitment. Ana gani. When every time God is reminding me of this word, I am always thankful to God. Salamat Lord kay makita na ko ang heart ni God ba na gusto jud niya. Na kanang ginaingon sa John 10:10 that Jesus came that we might have life and have it to the full. Kanang gusto ni Lord ba na dili lang ta makinabuhi ba kana ato jud makinabuhi ang kinabuhi to the fullest ba. Ana good no? Muna ang ginatawag na ano sa uban. Sa term na sa Gen Z, kanang mga basta mo na siya. Dili ko hold sa mga Gen Z na term, bro. Kanang yun sa term ba na you will live your life to the fullest. Kanang kung imo jung makinabuhi ang best of life, nung munang saad sa Ginoo sa tuwa man good. Munang kanang ko masabtan ba na gusto ni Lord na buhaton sa tuwa mo na every now and then, gina-remind jud ta niya kay gusto niya ana atong kinabuhi. Amen? Munang as I meditate on the Word of God, na ako few reminders today na nakuha na gusto ni Lord na atong hinumduman with regards to obedience. Okay? Number 1, ang gusto ng mga reminders Lord sa tuwa today about obedience. Number 1, walk in obedience. Okay? So para naay preservation sa blessing, obedience. So sa atong dapat tinunduman sa obedience, walk in obedience. O sa maning walk in obedience, na nasa Deuteronomy 5:33 na itong gibasa ganina, walk in the commandment of God. Ang buto-subot anang walking in obedience, it means actively aligning our daily life, choices, and character with God's will. Kaning walking in obedience, it is a daily aligning of our lives. Na kada dili siya ingon na kada Domingo lang, kada adlaw jud na pag-align sa mong kinabuhi na kada adlaw nagatuman jud ka sa Ginoo. So walking in obedience, it is a daily aligning of our lives, our choices, our character, our belief na uyon jud siya sa kabubuton sa Ginoo. Muna ang walking on obedience. Muna ang pagtuman dapat dili ingon na panagsa lang, it should be a daily basis. It should be done on a daily basis. Ano siya, no? Kaya mo na siya ginangon sa Bible na walking in obedience. Ano? Walking in all the way. Pag minguntag walk in all the way, mina na kada adlaw din na siya na pagkinabuhi na matinumanon sa Ginoo. Okay? Obedience becomes easy when it becomes a lifestyle. Yan ako nasabtan sa obedience ba? Lisod ang sa kabutang pag dili ka anad. Prasa lang pag dili ka anad exercise, napuli ka anad exercise. Oh, di ba? Pamaulan man jud ka ana, pero pag di ka anad, munang after sa usa ka pamaol, mundang na ka. Pero ato mga anad exercise, nakita ko sa mga anad exercise, dili na sila makapansin og pamaol kay pagkaugma mag-gym man gyapon kuno. Wala ni sila gina pamaulan, kinapamaulan man daw gyapon sila, pero naanad na sila. No, ana ba mo nang ang pamaol merg wala na lang, no? Ina ko nasabtan pag lifestyle ang ginabuhat sa usa ka butang, dili siya bugat, gaan siya pag maanad ka. Merg og kaon god, bugat ba ang kaon? Dili kay anad man. Di ba? Pero pag kinang sapol naga-fasting na ka, di ba? Usay merg disuda mo balik og kaon balik no kay merg naga-adjust sa pamutian and everything ana good. So pag dili nimo ginaanad, lisod siya.
So anak po na siya in terms of obedience. Pag dili siya ginabuhat on a daily basis, lisod yun na siya, struggle yun na siya. Munang pag 90 days challenge of devotional, hala challenge yun na. Kaya di man kaanan bubuhat kada adlaw. Kana mag-ampo, kada adlaw, kana challenge siya sa uban, pag dili anad. Pero pag anad kang mag-pray, anytime, anywhere, pwede kang mag-pray. Anag, no? Kaya tungod anad siya, munang gusto ta pa inunduman ni Lord today, na in terms of obedience, it should be on a daily basis. Anawon na mong sarili na, mutuman kada adlaw, magdevo ka kada adlaw, mag-pray ka kada adlaw. Ano no? Pag anay mong gawi kada adlaw, pag maanad ka, dali na lang buhaton ang usa ka butang. Once you get used to it, it's difficult to let go of it. No? Pag anad ka bubuhat sa usa ka butang, lisod na po nabuhian. Pag anad ka. So ana na siya pag obedience, ana siya also with regards to obedience. So para dili kayo lisod ba ang pagtuman sa Ginoo, it should be on a daily basis. Every day must be a day na tuman jud sa Ginoo, ano no? Pagka adlaw na to ginabuhat, dali na lang siya buhaton. So unang reminder with regards to obedience, walk in obedience jud. It must be on a daily basis, actively aligning our life every day diya sa pagtuman sa Ginoo. Amen? Number 2, ako lang dalion kay gamay na akong time. Number 2, about obedience. Loving God with our all. Okay, makita nasa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Basahon na to ha. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ano diyo? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Verse 5. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Verse 6. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Okay? So sige sa Ginoo diha, love God, love the Lord your God with all your heart, soul, no strength, ana. So sa ang gi-remind sa inyo sa tuwa, ang pagigugma sa iya sa tanan na naa sa tuwa. Loving God with our all. Usay labot anang loving God with our all. Si labot niya sa obedience. Okay? Kanya ko nasabtan. Obedience is doable when it is rooted in love than forced compliance. Okay? Ang pagtuman sa Ginoo, doable siya kung nakaugat siya sa gugma, dili sa pinugos. Okay? Kanad yung butang na pinugos jud lisod kay na di jud na modugay. Kanagong napugos lang ka mabuhat ni kay sugo magud ni pastor, sugo ni leader, sugo ni kuya, sugo ni ate, manang mutuman na lang ko. Pag ang imong pagtuman ana na butang o pagbuhat ana na butang pinugos siya, dili gikan si mong gugma, dili na magdugay. Muna matiyala ka, pagtuman mo sa Ginoo, murag ka-diyot lang jud siya. Kay dili siya bunga sa imong gugma sa Ginoo. Munang ang pagtuman, it should be rooted in love. Okay, rooted in love na nagatuman ka, dili kay tungod kinay nagsugo sa imuha or na nag-ingon sa imuha, kundi dili nagtuman ka because you love God. Ano siya ba? It's all about your love to God. Pag gugma sa Ginoo nagtulak sa imo sa pagtuman, it is doable. Kay anything that is done out of love is not something that is too much. No? Pag butang siya na bunga sa gugma, dili na siya too much, wala sobra. No? There is no reluctance, there are no reasons when you are doing something that you love. Hindi ako nasabtan, pag ang imong ginabuhat, it is something that you love, wala dyan ay pagduha-duha, wala inhibition, wala reluctance, wala rason. No? Diba? Hahamakin ang lahat. Kaya kung ginabuhat sa drama, hahamakin ang lahat dahil sa pag-ibig. Oh, di man ka na pagkastorya, ha? Munang, tatawirin ko ang bukid, lalanguyin ko ang mga dagat para sa iyo. Power kayo. Pero anak, bitaw na, pag nagugmaan dyan na, buhat mo ng tanan. Diba? Bisag layo ka ni kayo, bisag tuwang gabi na, maadtugod. Diba? Anak, mana, kay gugmaan man, diba? So pag it is something that is done out of love, walay lisod. No, walay oras na siya. Anytime, anywhere, ano? Gugma man. So anak po na siya sa Ginoo. Pag ang ato ginabuhat kay Lord, it is a product of our love to God ba? Dili siya lisod. Kung isa po na mga challenge di ana mag-fasting ta na go ka kay gugmaan ka sa Ginoo. Dili lisod siya na butang. Kay gugma man. Manang
Kanya to permi i-check jud in our service to God. Munang permi na to gina-cultivate atong love kay Lord. Kay mo guna siya ang mukalayo sa atong pagpaningkamot ba. Na tanan tong ginabuhat sa Ginoo, dili siya kapoy, dili siya lisod. Paggugma ang nagtulak sa tuwa. Munang ana si Lord sa atong verse sa gibasa today, love me with all of your heart, soul. Gugma ako ninyo, ana si Lord. Kay pag ang atong pagkinabuhi o pagpangalaga sa Ginoo tungod sa atong gugma sa Ginoo, wala joy lisod. Dili lisod ang pagtuman jud sa Ginoo. Amen. Munang today, ang reminder ni Lord sa tuwa, love Him. Let us love Him with all of our heart, soul, mind, and strength. If ang usa ka buot, example, kung ang ministry nimo karon bugat na para sa imuha, ayaw i-check ang ministry na basig daghan akong trabaho sa ministry mo nang bugat na. Dili imong ministry ang bugat basig atong heart, atong gugma sa Ginoo nawala na. Kay bisan pag dagag trabahoon sa ministry, dili ka kapuyon pag gugmaan ka sa Ginoo. Amen. Bisan gani ikaw lang isa magbuhat sa ministry, bisan ikaw lang isa diha, wala ang kakapoy kay gugmaan maka sa Ginoo. Munang ko ang ministry na to karon, when our ministry becomes a burden, let's go back to our love to God. Okay, ang ministry, it will never be a burden when you are doing it out of love. Amen? Pagpangalaga sino, dili yun na siya. Kapuyon man ka, pero malipayon ka. Katay mo, ana, sa mga nag-ministry, kapoy kayo, no, pagkahuman, pero malipayon ka. Nya, gusto niya pagkabubuhat balik. Pagka next Sunday, tabaho, gyapon. Because it is done out of love. Amen? Munang, when your ministry right now becomes a burden, kanang, bisag pag atog simbalay, kapoy naman, hago naman. Pag ana na itong mga pamati usahay, let's go back to our love to God. Labas, wala na akong gugmas. Kasi dili na gugmas sa Ginoo ang nagtulak sa ko karon. Let's go back to our first love. Let's renew our love to God. And after that, you know what? Nanaputay kusog ana na mupadayon sa ministry. Kay basta tanang gibuhat tungod sa gugma, dali lang jud na siya. Amen? Manang love God with all of with our all. Manang number 2. Number 3, impress it to others. Okay? Makita na sa Deuteronomy 6:7-9. At basahin ko kadali ha. 6 verse 7. Ano diri? Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Verse 8. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Verse 9. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Okay, kaya mga verses, ang iya lang yung pahinumdumanan ng balaod sa Ginoo, impress, no, dili lang imo lang, dapat imo i-share sa uban na kung pwede gani, makitaan permis sa balay, para mapahinumduman at tibok pamilya. Kaya kaya ko nasabtan, in terms of obedience, obedience is exciting. Exciting siya when you are not doing it alone. You are doing it with others. Most especially if you're doing it with your family. Ano ako nakita, ang makakapoy actually usahay sa pagtuman o pagpamuhat, kana ikaw lang isa. O, usahay ka na, another aspect ni siya, katay mo, na kanang, ako lang may isa, nagatuman sa mong leader, oy, kaning uban, wa man. Wa ito lang mag-cell group, mukaon, wa may tuman-tuman. Wa man nagatuo sa mong leader, oy, ano gani? No, say ka nang, mawapag ka sa punto sa iba na, pag ikaw lang isa, ang nagatuman, ang nagapamuhat, kapoy na. Ako lang may isa, dali. Ang uban, kapuyan na lang kay, siya lang isa nagapaningkamot, Munang nindot siya kaayo na ang pananawon, ma-impress siya, ma-share siya sa uban na, dili lang pipila ang kasabot, daghanta kasabot. Ka-exciting actually ang pagtuman o pagpamuhat sa Ginoo, pagdaghanta, nagapamuhat sa Ginoo. Samot na pag atong pamilya, sabay na ito mamuhat sa Ginoo, enjoy jud kay siya. Kami sa balay, kanang kami tanan, na sold out naman jud mi sa kanadjong pananawon, salamat sa Ginoo. Munang every time na yung mga buluhaton simbahan, exciting siya para sa mo Nya bisag usa ka dako sa buluhaton, ma-feel na mo na gaan lang paminaw ni mama magpapa kay kabalo sila na kami mismo mga anak nila, suportado na mo sila. No, dili lang sila ang kasabot sa pananawon, kami na anak nila kasabot pud mi. Kay gi-impress nila sa mo ang pananawon na gihatag sa Ginoo sa ilaha. So dali ang kanang dili tiaw pero murag gaan lang ba no pag-abante sa pananawon kay kami na mga anak po ni Pastor Jing ni Ma'am Beth, suportado jud namo sila. Anak kanindot di ay
impressed ba no kanang dili lang pipila ang nasayod sa panan-awon, tanan or daghan ang kabalo. Samot ta pagpamilya nato, kabalo sila or sabay nato sa panan-awon. Munang kani ang isa ka atong tan-awon ba in terms of obedience, let us impress it to other people. Na dili lang kita ang nagatuman, dapat pati pud sila kay nindot jud ang pagpamuhat pagdagantag kasabay. Amen. Amen. So impress it to others. Number 4, do not forget it. Ayaw jud kalimti ang pagtuman sa Ginoo. Deuteronomy chapter 6 verse 12. So na to ha. Deuteronomy 6 verse 12. Kamay na lang ni siya. Be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Okay? Di jud dapat kalimtan ang pagtuman sa Ginoo. Keep the laws of the Lord always at heart. Okay? Kaya kung natin malimtan na balaod, kung kita'y sa gawas pa lang na siya, di ba, even sa gawas, kaya mo biyahe ta, or ano, di ba? Kung natin malimtan na balaod, di ba, or natay dili mabuhat na balaod, di ba, dakpon man ta. No? Okay, even the laws outside, or in our physical laws, marag, ignorance of the law excuses no one, ano? So, pag wala ka kabalo sa balaod, wala ka nasayod sa balaod, or nalimtan ni mo ang pagtuman sa balaod, dili siya excuse na dili ka makulong or ma-reprimand or matikita na gano. Kay anak ka importante ang balaod. Munang even in our service to God, dapat jud ato tipigan ang mga balaod sa Ginoo. We must make extra effort to never forget the laws of God. Munang usay ang ginabuhat nato, we take note ano no? Ato ginabutang sa devotional notebook. Na notebook nato kay pwede malimtan ang mga sugo sa Ginoo. Kay kung malimtan nato siya lisod kayo, no? Muna, alam si Lord sa pulong today, be careful not to forget. Keep the law of God at heart. Amen? Muna ikaw pat. Ikalima, hapit ako mauman, duha na nakabuk. Ikalima, fear God. Fear God. Deuteronomy chapter 6, verse 13 to 16. Okay? Deuteronomy chapter 6, 13 to 16. At basahan kadali ha. Fear the Lord your God, serve Him only, and take your oaths in His name. Do not follow other gods, the gods of the peoples around you. For the Lord your God who is among you is a jealous God, and His anger will burn against you, and He will destroy you from the face of land. Last verse, verse 16, do not test the Lord your God as you did at Massa. Okay? O saan ato makita diya, ang reminder ba na mahadlok sa Ginoo? Kaning klaseng kahadlok, this is the kind of fear that is holy. Okay, holy fear. A kind of fear that we fear to disobey and violate God. No, na klaseng kahadlok ba na holy fear ang tawag? Nangalagong, samutap kahadlok sa Ginoo ba? Kala klaseng kahadlok ko na madlok ka, dili mo tuman sa Ginoo or mo violate kay God. No? Ang tawag na nakahadlok, holy fear. Yan mo ang gusto ni Lord na may tabo sa tuwa. Kaya ana di siya, we usually fear someone who we see that is more powerful than us. Kisa ito kasagarang ginakadlukan. Diba, mahadlok ta sa kabutang na feel na to, mas gamhanan sa tuwa. Pero pag dili gani gamhanan sa tuwa, mahadlok ba ta? Diba? When we see someone na, ay, kaya ni pildihon, walay kahadlok diya. Oh, diba? Fear is sometimes felt to something or someone who is more powerful than us. Pagkabulutang, gamhanan ni siya na butang, naadyo ng kahadlok gamay ba? No? Munang, ang fear di ay, dili din na siya yung negative di ay, in terms of fearing God, it means that we acknowledge God's sovereignty over us. Kanang atong ginailaban na si Lord, gamhanan jud siya, na siya gahom. Kato, gingon dito sa verse na ibasa ba na, God can destroy us, God can, though si God is a loving God, but in terms of disobedience and sin, si Lord, He hates sin, Jud. Munang naadyo diya, na si Lord, jealous God, niya kung masako siya, it will burn against you, no? No. Dili, Jud, na si Lord, satuan na siya punteriya, ang atong dili pagtuman or ang sala na itong ginabuhat, diya ang ginakalagutan sa Ginoo. Okay? Pero kung sa tua, gugma Jud ang nasa Ginoo. Pero makita na ito ba na, si God, when He is angry, He has the power to destroy. When He is angry. No? Pag masuko si Lord, na siya gahumba na muguba. Muna kaniya itong mga ginasaligan karon, no? Naigahom si Lord, mukuha o muguba, ana. Kanatong trabaho.
Abi na okay pa kayo, pero naigahom si Lord mo kuha, ana. Atong negosyo, no? Stable ka tong negosyo karon, pero naigahom si Lord mo kuha, ana. Ana si Lord, ana yung gahom. Even our life, God has the power to get our, kung ano ito kinabuhi, anytime. Ana ang gahom na nasa Ginoo. Okay mo nang, when we acknowledge that kind of sovereignty ba and power that God has, pag nai-anak klaseng pagbati ba na, Lord, kablo dyan ko gamhanan ka, munang tumanon dyan ka. Ang tawag ana, holy fear. Dili siya negative kind of fear na kanang madlok ag ungo, lahi po na siya klaseng kadlok. O, lahi po na siya, madlok ag iro, masama, ok-ok, madlok ok-ok. Lahi po na siya klaseng kadlok. Kani kadlok when we speak of fear before God, ang tawag ana, reverence. Reverence. Kanang, atong ginailalang ba na si Lord, gamhanan jud siya, na siya gahom ba sa tong kinabuhi, munang dili pwede na dili kumutuman sa yaha. Pag ana ato ang pagbati towards God, that is fearing God. And that is reverence before God. Munang nagpinumdum si Lord sa tua, gusto niya na natay hadlok sa iya. Dili na ingon na hadlok ta na mulayo ta sa iya, o dili hadlok na we acknowledge that He is powerful. He is sovereign. He is almighty. Na kaya niya kuhaon ang tanan sa tua pag dili ta motuman sa iya. Anak klaseng hadlok ba? Munang it pushes us to really live a life of obedience. Kay naay gahom si Lord over our life. So kana siya, muna reminder sa tuwa, in terms of obedience, gusto ni Lord mahadlok ta sa iya. We acknowledge His power. We acknowledge His sovereignty over our lives. Amen? Ayaw mo sundog sa gobyerno karon na, pastain na lang. Dili mo ilag sovereignty. Di jud makaya og simpleng explain ba, no? Anyways, yan na lang. Lahit na siya na matter. Number 6, last na lang ta. Number 6, in terms of obedience. Do what is good and right in God's sight. Last na lang dyan ni. Pag-end na kuha ni. Do what is good and right in God's sight. Okay? Ang gusto ni Lord, na magkinabuhi dyan ta, na tarong atubangan sa iya. And that is the key to obedience. This means living a life of integrity. Not only doing what is right when someone is looking, but even when no one is looking, we still do what is right. Because we know that God is looking at us. Naala siya sa verse, wait lang ha. Wala ko nasulat ang verse ba? Deuteronomy chapter 6, verse 17 to 18. Pasano to kadali ha? Didagi ka na kong verse, wala na akong nasulat diya. Be sure to keep the commands of the Lord your God and the stipulations and decrees He has given you. Verse 18, do what is right and good in the Lord's sight, so that it may go well with you and you may go in and take over the good land that the Lord promised on oath to your forefathers. So muna, ang gusto ni Lord, buhata usang tama para tanan jud hapsay para sa tuwa. Amen? Do what is right. Ang gingon sa Bible, do what is right and good in the Lord's sight. Dili in your leader's sight or in your church sight. No? Ang gusto sa Ginoo, mubuhat ta usa ang tama, atubangan sa Ginoo, dili atubangan sa tao. Okay. Nagong ginatawag ng plastikan, joke naman sa primary sight, kanang plastikan lang ba? Dili din na mo salir sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, kanang before Him, we are doing what is right. Ang buot pasabot na living a life of integrity, na even when no one is looking, we are still doing what is right before the Lord. Nakanang gusto ni Lord na klaseng obedience sa tuwa ba, that we obey God, not because someone is looking at us, but because we know that God is watching over us. Amen? Muna bisag wala na kita, we still do what is right. Because God is looking. Na muna ang susi sa kinabuhi dyan na matinumanon. Amen? Mag-close ko, ani. Conclusion ako basa ng last verse today, and we'll end with this one. Deuteronomy chapter 6, 24 to 25. Amo niya conclusion na to for the whole matter. The Lord commanded us today to obey all these decrees and to fear the Lord your God so that we might, nindot kayo ni siya na verse, awag ko do, basahago ni siya, nindot kayo siya na verse, so that we might always prosper. Say with me, always prosper. Kisay gusto ana, say amen. Oh.
Dili na akong pulong na sa Ginoo. We might always prosper and be kept alive as it is the case today. Next verse, and if we are careful to obey all His law before the Lord our God, as He has commanded us, that will be our righteousness. Muna atong pagkamatarong kung mutuman ta sa Ginoo. So sa ato makita today, ang pagtuman sa Ginoo dili lang jud siya paagi to receive the blessing, but it is a way to preserve the blessing. Di ba? Nakita na to, always prosper. Mga mga linyahan sa Bible ba? Dito kayo basahon, no? Nasaan sa Ginoo day, dili lang ka mulambo karon lang. Kanunay. Kanunay. Amen? Nya mo dugay. Kanunay ug dugay. Nindot kay na siya na saad. Wala ka na atong kuptan today, Lord. Akong i-claim today, Lord, na tanang panalangin na mo ihatag sa kwa, Lord. Kanunay ug mudugay. Amen? Jidabel, let's claim it, be. Tanang say with me, tanang panalangin ako, Lord. Kanunay ug mudugay. Ato na ang ingon with all of our heart. Is I ready? Are you ready? Let's say it again with all conviction, with all the belief in our heart. Ang panalangin ni mo, Lord, kanunay ug mudugay. Amen. O sa atong buhaton today. Sa buhaton para mudugay ug kanunay mutuman sa Ginoo. Amen. It must be a daily basis. Ito tanan itong ingon ganina. Moto siya itong buhaton. Para atong kinabuhi sa pagtuman. Ang pangutana today, kisanay andang mutuman sa Ginoo. Say amen. Amen. Sige, manindog tantanan today niya. Ito ang puan ni siya na pulong sa Ginoo. And today, atong i-claim na today, Lord, sugod today, Lord, kay mutuman ako sa imo, Lord. Ang imong panalangin ako, Lord, kanunay ug mudugay. Amen ba? Amen. Let's claim it today. Munang, as we sing this song today, at sang daygo na Ginoo today, let us worship the Lord through this song, and after that, we will pray, and let us claim this word of God for all our lives today. So let us be in the attitude of worship today at sang daygo na Ginoo, lagi na kanta. Samtang atong inamnamon ang pulong sa Ginoo, let us claim all of this as we worship the Lord today. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord. Now is the time for God's people to arise. The day is near, Lord, your kingdom will build. We are called for greater. We are called for more. Let your love and power move through
is in your heart is even greater for us, Lord. Dako jud na butang, Lord, imong giandam para kanamo, Lord. That you want us, Lord, not just to experience blessing. Dili lang mi mapanalanginan, Ginoo, o dili kanang mudugay jud siya, o kanunay jud ang panalangin nimo kanamo. And today, oh God, we have realized what is in your heart and what is the desire of your heart, Lord, for all of us today. Nya, salamat, Lord, kay mo ikipahin mo duman ka mong taga, Lord. Nang susi day, Lord, para ang panalangin kanunay, umudugay ka na mo, Lord. More jud day ang pagtuman kanimo, God. More jud day ang pagtuman kanimo. So today, Lord, amoy kinaisa mo kinabuhi kanimo, Lord. We want, Lord God, all those promises that you have for us. May tabo jud siya sa mua, Lord. Gusto na mo ang kunon ta na masaad nimo para kanamo. But today, oh God, salamat kay imo mong gipahimduman na para, Lord, maangko na mo ni ya para ma-preserve ang tanang panalangin namo, Ginoo. Mutuman jud mi kanimo, oh God. Help us, Lord, and teach us today to live a life of obedience, oh God. Lord, your laws, your word is a light for us. It's not, dili siya something, Lord, na mukulong ka namo, but it is something that will guide us to your path and to your will for our lives, Lord. Natabangay kami today, Lord, na amo dyan ma-appreciate ang tanang mga spulong nimo para kanamo, tanang sugo, tanang balaod nimo, Lord, na para kanamo. Help us, Lord, to appreciate everything, every word, every command that you have for us. Kaya kana siya nabutang, Ginoo, dili na para, oh God, kanang kapuyon mi, o mag-antos mi. But that is for us, Lord, to receive and to fulfill and to experience your plan and your will for our lives. Now help us, Lord, today to live a life of obedience, Lord. Lord, tabahin mo ko na kalaadlaw, Lord. Amo diyong maanad, amo kaugalingon na mutuman sa imo sa matag adlaw, Lord. Para dili lisod ang pagtuman sa imo, Ginoo. Kaya anad na minihini. Help us, Lord, that in our obedience, Lord, ang mutulak ka namo is our love for you. That we do it, O God, because we love you. And all those things, O God, that we have discussed today, Lord, ay mag-impress ka namo, Lord, in terms of obedience, O God. Help us, Lord, to do everything. Among kinabuhi, O God, is really a life of obedience. We pray for every BCCS today. All of us here today, Lord, we will live a life of obedience, O God. Thank you for the word that you have received today. We pray for this word, O God, na amo dyan tipigan sa mga kasing-kasing. Amo dyan siyang makinabuhi, Lord. Pero amo dyan makita sa mga duha ka mata ang katumanan sa tanay mo saad sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa imong kaayos, salamat sa imong pulong, O God, dungog o himaya. Kanimo lamang in Jesus' name. Amen and amen. Ato isa to ang kamo sa langit. And please receive this blessing from the Lord. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord give you peace now and forever. I declare shalom upon every one of us here today. Nothing shall be lacking. Nothing shall be missing. Nothing shall be wasted. Nothing shall be broken and shall be stolen. But special and extraordinary favors to be upon all of us here today. I declare that the goodness of God and His mercy will follow us all the days of our life. Receive it. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now once again, let's declare it. Ang panalangin sa Ginoo, kanunay o mudugay. Once again, ang panalangin sa Ginoo, kanunay o mudugay. Busog na palakpak sa nabuhay na Diyos. Thank you, Lord. All the glory belongs to God.